Ang sabi nila mga kapatid, hindi na kailangan ang pagkumpisal dahil mapapatawad naman ang mga kasalanan sa pamamagitan ng pagdarasal na diretsyo sa Panginoon. Og dinhi ning atong tulumanon, inyong masayran ang kamaturan ug unsa gayud ang tinuod nga panudlo sa atong simbahan. Buot sa Dios nga maluwas ang tao ug may balon sa kamaturan. Kay sa kamaturan. Hindi natin sinasamba si Mary bilang Diyos. Jesus Christ, the founder of the Catholic Church. Kini inyong alagad, si Brother Edgar Luna. Sister Elaine, God bless us. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw mga kapatid, nandito naman tayo sa ating programa, Kay Unsabay Kamatuoran. Ang ating tatalakayin ngayon ay patungkol sa pagkumpisal. So mga kapatid, bago pa ang lahat, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe Edgar Logan Channel. Like, comment, and share. Kung may mga katanungan kayo, mag-message lang at sasagutin niya ng ating programa Kay Unsabay Kamatuoran. Tatalakayin natin ngayon itong patungkol sa pagkumpisal. Ang sabi nila mga kapatid, hindi na kailangan ang pagkumpisal dahil mapapatawad naman ang mga kasalanan sa pamamagitan ng pagdarasal na diretsyo sa Panginoon. Ito po ay maling pag-iisip. Si Kristo ay hindi gumawa ng gawa na hindi kailangang gawin. Kanyang itinayo ang sakramento ng kumpisal. Kanya itong tinayo bilang ordinaryo o nararapat na pamamaraan or normative way upang mapatawad ang mga kasalanan ng mga tao. Ibig sabihin nito ang standard na paraan. Totoo na ang kasalanan ay mapapatawad kung ang isang tao ay nagsisisi sa kanyang kasalanan at nagdarasal sa Panginoon. Bago pa tayo pumasok sa kumpisalan mga kapatid, kailangan gawin muna natin ang tunay na pagsisisi. Kaya itong sakramento ng sa kumpisal ay kailangan ang diretsyo na paghingi sa Panginoon ng kapatawaran. Pero mayroong mabigat na kadahilanan kung bakit kailangan magkumpisal sa pare. Una mga kapatid, dahil sa ating kakulangan o limitasyon. Pangalawa, dahil sa likas ng kasalanan. Mga kapatid, tayong lahat ay makakagawa ng pagdaya sa ating sarili. Ating iwasan ang makaranas na kung saan na ang ating kalagayan na hindi na tayo mapakali, lalong-lalo na sa pagtanggap na tayo ay makasalanan at sa particular na kasalanan na ating ginawa. Mga kapatid, kung magkumpisal tayo sa Panginoon, na sa ating sarili lamang, malamang siguro pakunwari lamang ang ating pagsisisi. Maaaring madaya tayo sa ating pag-iisip na tunay ang ating pagsisisi kahit hindi naman ito totoo. At walang kasalanan na mapapatawad hanggat hindi natin ito pinagsisihan ng tunay. Ang mga pari ay nagtuturo sa pagkumpisal. Sila ay makakatulong sa atin sa pag-alis ng ating mapagmataas o pride, sa ating attachment, pagkatali sa isang kasalanan. Makakatulong sila sa atin sa pagsuri kung tunay o hindi ang ating pagsisisi. Dahil nga mga kapatid, maaari tayong madaya ng ating sarili at dagdag pa, makakatulong sila sa atin sa pagbigay ng mga mabuting payo. Alam ni Jesus na tama ang kanyang ginawa. Kanyang binigyan ang kanyang mga alagad o apostoles
sa pamamagitan ng apostolic succession. Ang mga obispo at ang mga katulong ng mga obispo na ang mga kaparian sa kakayahan o kapangyarihan sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Mababasa natin sa Juan chapter 20 verse 22 hanggang 23. At nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya at sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Sino mang inyong patawarin ng mga kasalanan ay ipinatatawad sa kanila. Sino mang hindi nyo patawarin ng mga kasalanan ay hindi pinatatawad. So yun ang mababasa natin mga kapatid, na binigyan ang kaobispuhan, kaparian, ng authority sa pagpapatawad ng kasalanan. Ito ang inutos ni Jesus. Mayroong kadahilanan kung bakit ibinigay sa kanila itong kapangyarihan o kakayahan sa pagpatawad ng kasalanan. So mga kapatid, kagustuhan talaga ni Jesus na gagamitin nila ito dahil ito ay inutos ni Jesus sa kanyang mga alagad. Mga kapatid, lagi nating tatandaan na ang mga pari ay may kakayahan sa pagpatawad at hindi pagpapatawad ng mga kasalanan. Paano nila nalalaman kung alin ang dapat patawarin at hindi patawarin? Ito ay sa pamamagitan lamang sa pagtatapat sa kanila ng ating mga kasalanan. Pagkatapos, pagsiyasap kung kakailanganin. Ang pari ay nalalaman nila kung tunay ang pagsisisi ng isang makasalanan. O dahil bawat kasalanan ay malaki ang epekto at makaka-apekto rin ito sa bawat Kristiyano. Kaya itinayo ni Jesus ang pangkalahatan na pagpapatawad ng mga kasalanan doon sa pagkupisal. So mga kapatid, ating ihayag ang ating mga kasalanan at pagsisisi doon sa taong representante ng ating Panginoon at sa buong kay Kristong lipunan. Yun lang po mga kapatid, at sana marami kayong natutunan sa maikling video na ito. At maraming salamat na rin sa lahat ng nag-subscribe sa ating YouTube channel. At sa hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at Girl Logan channel. Like, comment, and share para marami kayong matutunan sa ating pananampalatayang Katoliko. Ito po ang inyong lingkod, Sister Eileen. God bless us. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot, kadaghang kamog nakatunan. Daghang salamat.